Sir, nagbuo na po ng bagong revised IRR para nga po sa Anti-Bullying Act, ano po. Basically po, ano ang mga pinagbago dito at pinalakas na provision? Number one, Manong Ted, ang ma-appreciate natin do sa IRR ay yung definition ng bullying. So mas lumawak po. So dati hindi natin nakikita natin physical lamang, no? Mm. Pero dito po sa IRR, hindi lang po yung physical, meron pong verbal bullying, meron pong social bullying, Mhm. meron pong cyber bullying. Mm. Nakalulungkot lang, Manong Ted, talagang mas nagiging umikiral yung physical bullying, no? Yung pananakit na. Pero minsan ho, Manong Ted, bago ho humantong dun sa physical bullying, Mhm. ay dapat nadidetect na pagka may verbal bullying, malamang sa hindi, ang susunod na po dyan ay physical na. Opo. Kung may cyberbullying, Mm. malamang sa hindi, ito po ay susundan na ng physical bullying. Mm. Opo. So, yun ho ba kasi dati-rati po ang problema nga sa bawat paaralan, opo, wala pang parang komite na in charge dito sa una sa pagbibigay ng impormasyon sa mga magulang at mga bata tungkol nga sa polisiya ng anti-bullying and then yung reporting system. Meron ho bang provision sa revised IRR para po maging proactive itong mga komite sa bawat paaralan po, ASEC? Yes, Manong Ted, dito sa IRR meron ng tinalaga. Ang tawag po natin dito ay yung Learner Formation Officer. Okay. So, sa eskwelahan po, maaaring mag-designate ang ating pong school head sino po ito magiging Learner Formation Officer. Ideally, Manong Ted, guidance counselor po sana ito. Mhm. Bagamat alam natin na may limitasyon po yung pag-fill up natin ng ating mga guidance counselor. So, kasi kaya nga po sa ngayon yata, nasa 5,000 pa yung hindi natin na-fill upan. Kasi ang kailangan po, lisensyado saka may Opo. masteral. Mm. So, ginawa po ng DepEd ay biniyak po natin yung guidance counselor item at sa halip na mas mataas at sa gano'n, mas madali po pa kapag-hire, magiging ang tawag na lang po natin dyan ay mga guidance counselor associate. So sila po yung maaring maging learner formation officer, Manong Ted. So more or less, the LFOs would be the one proactively monitoring and reporting bullying cases in the school. Opo. Ang sabi So, opo. yes sir, go Opo, ahead po, opo. Manong Ted. Ang sabi po, ASEC, no, yung nagkaroon na ho talaga ng defined responsibilities para sa school heads, teachers, parents or guardians, no, at sa mga estudyante tungkol nga dito sa bullying, no. So kung wala pa po yung guidance counselor, sir, kanino po ito nakaatang doon sa advisor sa classroom, sa principal po? Paano po ito? Kasi nga ito ho din yung concern ng ibang parents eh. Nagreklamo kami, hindi naman kami inaksyonan. Nagreklamo kami, wala namang ginawa doon sa bata ng bully, mga ganun po. But basic po yan, Manong Ted, teacher po muna. Mhm. Okay, advisor. Opo. May minsan yung bullying happens at the classroom level pa lang. Mm. So teacher po. Okay, ngayon kung mag-escalate po yung classroom level at talagang medyo mas malala na, then the principal takes over. Mm. So ganun po ang nilalatag nitong IRR natin. Na may tama po kayo, may level of action to be taken Opo. at the school level pa lang. Opo. Sige po. So sir, papaano po? In case po ba may aggrieved party dito na may dalamhati na hindi naman inaksyonan yung reklamo namin o ng ilang buwan, halimbawa, pwede ba siyang pumanik sa next level? Sino po iyon kung sakali? Meron po tayong division office, Manong Ted. Mm. So, doon po sa batas, kailangan ma-resolve po at the school level within 30 days ang cases na ito. At kung hindi po na-actionan ng eskwelahan, that can now be elevated to the division offices po natin. And in that case, pag-aaralan din po ng division office kung may administrative liabilities ang school, Opo. bakit hindi inaksyonan ang isang kaso ng bullying.